The Butcher Blade That Pierces All Realms, Season 2. Walang babalang nagbitaw si Shu Lingshen ng isang napakalakas at mabagsik na hiwa patungo kay Siananan. Humuni ang talim habang hinahati ang hangin, may kasamang nakakapanindig balahibong lamig na tila kayang patigilin ang tibok ng puso. Bagamat bahagya lamang nitong tinamaan ang braso ng dalaga, sapat na iyon upang agad na bumulwak ang dugo at tumalsik sa ere. Kasabay ng paglitaw ng sugat ay ang mabilis na paggapang ng nagyayelong enerhiya. Mula sa hiwa, unti-unting kumalat ang lamig, gumagapang sa kanyang laman at buto hanggang sa tuluyang manigas ang kanyang buong braso. Napamura si Siananan sa matinding inis at sakit. Ramdam niyang tuluyan na niyang nawawala ang kontrol sa tinamaang kamay. Higit pa roon, malinaw sa kanyang pakiramdam na malapit nang mawala ang bisa ng mga enhancement pills na kanyang ininom. Habang patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa sugat, unti-unti ring humihina ang kanyang katawan. Bumabagal ang kanyang paghinga at tila bumibigat ang bawat galaw. Ngunit hindi nag-aatubili si Shu Lingshen. Muli siyang sumugod. Dahan-dahan niyang inihahanda ang kanyang espada, may malamig at kumpiyansang ngiti sa labi. Waring nagsasabing hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Nanan. Sunod-sunod na pinakawalan ni Shu Ling ang mga hiwa. Mabilis, eksakto at walang puwang para sa pagkakamali. Ang bawat galaw ng espada ay nagiiwan ng manipis at bughaw na bakas ng liwanag sa hangin, parang mga bituin dumaraan sa gabi. Bago pa man tuluyang makaiwas si Nanan, nakalagpas na si Shu Ling sa kanyang likuran. Nagliliyab sa bughaw ang kanyang mga mata, puno ng malamig na determinasyon. Dahil sa matinding pinsala at sa paghina ng epekto ng mga gamot, hindi na kinaya ni Nanan ang bigat ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig nang walang lakas, halos hindi na makabangon. Malamig na tumitig si Shu Lingshen sa nakahandusay na kalaban. Walang bahid ng awa sa kanyang tinig nang sabihing babayaran ni Siananan ang lahat ng siksik at paulit-ulit. Matagal na raw niyang sinabi iyon at hindi siya kailanman nabibigo sa pagtupad sa kanyang salita. Ito ang kabayaran ng pag-uudyok at paghahamon sa kanya. Itinaas na ng referee ang kanyang kamay, handa nang ideklara ang panalo. Ngulit sa kabila ng matinding pinsala, pinilit pang bumangon ni Siananan. Hawak ang kanyang dibdib, nanginginig ang buong katawan. Mariin niyang pinahinto ang referee at iginiit na hindi pa tapos ang laban. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang malinaw. Nakatigin si Ye Chuan. Pinapanood siya. Hindi siya maaaring basta na lamang sumuko. Mula sa hanay ng mga manonood, biglang tumayo ang kanyang tiyuhin at malakas na nakiusap na sumuko na siya. Ngunit bago pa man tuluyang makabawi si Nanan, mabilis na lumapit si Shu Lingshen. Malamig nitong sinabing tila gusto pa raw nitong magdusa. Walang babala, agad niyang winawasi-wasib espada patungo sa mukha ng dalaga. Napasigaw si Ye Chuan, pilit na pinapailag si Nanan. Sa mismong sandaling iyon, isang maliit na bato ang mabilis na lumitaw at tumama sa espada ni Shu Ling, sapat upang maitaboy ang talim at maipigilan ang pag-atake. Ang gumawa nito ay ang tiyulin ni Siananan. Malamig itong lumapit at tinanong si Shu Ling kung may malalim ba itong galit sa kanyang young lady, sapagkat malinaw nararamdaman niyang hangarin nitong pumatay. Walang pag-aatubilin, sumagot si Shu Ling na kung pinili ni Siananan na sumali sa paligsahan, dapat handa itong masugatan. Kahit ang pamilyang Sia ay walang karapatang makialam sa laban. Hindi na nakipagtalo ang tiyuhin. Tahimik niyang binuhat si Siananan at tumalikod. Bago tuluyang umalis, binalawanan ni Shu Ling na huwag maging padalus-dalus ang mga kabataan kung hindi nila gustong sila mismo ang magdusa sa huli. Nang tuluyang silang makalayo sa entablo, opisyal na inanunsyo ng referee ang resulta. Ang nagwagi ay si Shu Lingshen ng Qingcheng High School. Agad na tumakbo si Ye Chuan patungo kay Siananan at may pag-aalalang tinanong kung okay lang ba siya. Sa halip na magreklamo, bahagyang ngumiti si Nanan at tinanong kung maayos ba ang pinakita niyang laban. Sumangon si Ye Chuan at buong pusong sinabing napakahusay ng ipinamalas. Pagkatapos, hiniling ni Nanan kay Ye Chuan na talunin si Shu Ling para sa kanya at kuning ang unang pwesto. Nakangiting tumanggo si Ye Chuan at sinabing siya na ang bahala.
Ngunit agad itong tinutulan ni Chuhi ni Nanan. Mas mahalaga ngayon ang maagap na paggagamot sa sugat kaysa sa mga usaping paghihinggil. Hiniling niyang mag-focus na lamang si Yechuan sa sarili niyang laban. Ilang sandali pa, lumitaw sa malaking screen ang susunod na laban. Mula sa Inkai High School, lalaban si Liu Chen, isang professional epic tier na kilalang Frost Moon Sword Saint. Ang kanyang makakatugtong ay si Yechuan ng Qingcheng High School na may propesyon na tagakatay ng baboy. Pag-akyat pa lamang nila sa entablado, nagsalita na si Liu Chen. Tinawag niyang kapatid si Yechuan at sinabing maayos naman ang kanilang samahan. Hindi raw niya ito pahihiyain ng lubos at iminungkahi pa niyang sumuko na lamang ito para sa sariling kaligtasan. Tumanggi si Yechuan at seryosong sinabing seryoso siya sa laban na ito, kaya hinihiling niyang seryosohin din siya ni Liu Chen. Agad niyang binunot ang kanyang talim ng pangkatay ng baboy at marahang nagbilang ng 9 na hiwa sa ere. Nagulat si Liu Chen at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Maikli lamang ang sagot ni Yechuan. Nagwa-warm up lang siya. Kapansin-pansin ang naglalaglaban na pulang liwanag sa kanyang mga mata. Kasabay ng paglabas ng gintong presensya mula sa kanyang katawan, biglang lumitaw ang abiso ng sistema. Ang kanyang susunod na pag-atake ay magti-trigger ng isang pagpapala. Hindi nagtagal, inanunsyo ng referee ang pagsisimula ng laban. Agad na pinakawala ni Liu Chen ang lilang enerhiya sa kanyang espada at mariing sinabing magiging seryoso siya. Kasabay nito, unti-unting lumaki ang kanyang espada. Lumapad at humaba ito hanggang sa mas malaki pa sa isang taho, tila isang dambuhalang talim na kayang magwasak ng gusali. Walang pag-aatubili, inilunsad niya ang isang napakalakas na pababang hiwa direksyong patungo kay Yechuan. Sa takot, napatayo si Principal Zhu. Maging ang katabing principal ay nagsabing kung hindi iiwas si Yechuan, tiyak na mamamatay ito. Ang presensya ng bumabagsak na espada ay nagdulot ng nakapangingilabot na bigat sa buong entablado. Ngunit nanatiling kalmado si Yechuan. Hindi siya gumalaw. Tila ba inaasahan na niya ang mangyayari. Dahil dito, lalong nag-alala si Principal Zhu at sumigaw na umiwas siya. Sa gilid, nakapamiwang si Shuling at tinawag si Yechuan na tanga. Sinasabing haharap na ito sa tunay na lakas at pahihiyain lamang ang sarili. Ngunit bago pa tuluyang tumama ang dambuhalang espada, sumigaw si Yechuan, "Falling Star!" Nagningning sa gintong liwanag ang kanyang mga mata. Sa isang mabilis, eksakto at malinis na pagwasiwasiwan ng kanyang sandata, nabiyak ang napakalaking espada ni Liu Chen, nahati sa pira-piraso at nadurog sa himpapawid na parang basag na salamin. Kasunod nito, lumitaw ang abiso ng sistema. Ang pag-ataking iyon ay nagresulta sa isang matinding critical hit na 17 beses ang lakas. Dito nagtatakos ang kabanatang ito. Abangan ng mga susunod pang tagpo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang mga video, mga lods. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!